Every morning on every news flash, I hear the sorrow of the world. It seems like everybody's lost and scared, trying to make sense of it all. And as I travel to Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang katayuan ng sala sa Islam. Ang sala ba sa pananampalatayang Islam ay isa lamang ordinaryong bagay na ginagawa ng mga Muslim sa pang-araw-araw nilang buhay, o ito ay mayroong mataas na katayuan sa pananampalataya? Bago yan, mga kapatid, ay ating tunghayan muna o alamin kung ano ang ibig sabihin ng sala, upang sa gayon ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman kung ano ba talagang ibig sabihin ng sala. As-sala hiya ibadatun azimatun dhatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ang sala, mga kapatid, ay isang dakilang uri ng pagsamba na may kasamang pananalita, may kasamang kilos na sinisimulan ng pagsasabi ng Allahu Akbar at tinatapos sa pagsasabi ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam daw ay itinayo sa 5 haligi. Una dito ay ang pagsaksi na si Allah lamang o wala nang ibang Diyos sa dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ang kasunod dito ay ang pagsasagawa ng sala o pagtataguyod ng sala sa tamang oras niya, pagbibigay ng zakah, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at pagsasagawa ng Hajj. So makikita natin, mga kapatid, dito na pagkatapos natin magsyahada o maging Muslim, kinakailangan na sa atin o obligado na sa atin ang pagsasala. Hindi natin pwede sabihin na sapat na yung nagbibigay ka ng sadaka o yung makawang gawa mo, sapat na yung nag-aayuno ka o nagsasagawa ka ng Hajj mo. Ang mga bagay na ito ay walang silbi, mga kapatid, hanggat hindi mo isinasagawa o itinataguyod ang iyong mga sala. Kinakailangan ay magsagawa ka ng sala mo ng 5 beses sa isang araw. Minsan, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong lalaki na nagtanong sa kanya. Sabi ng lalaki na ito, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Tinanong ng lalaki na ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, O sugo ni Allah, ano ba yung gawain na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Ang pagdarasal daw sa tamang oras niya. At ang lalaki na ito ay nagtanong ulit. Sabi niya, thumma ay, sabi niya ganyan. At ano pa? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Ang pagiging mabuti natin o yung kabutihan natin sa mga magulang. Thumma ay, sabi ng lalaki na ito. Sabi niya, ano pa? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin dito, mga kapatid, sa 3 bagay na mahalag na mga gawain na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay unang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salah. Mas nauna pa kaysa doon sa pagmamahal natin sa mga magulang, at mas nauna pa at mas mataas pa doon sa pagsasawaan ng o yung pakikibaka natin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alamin natin, mga kapatid, kahit sabihin natin na patay mo ang lahat ng mga kuffar, kung hindi ka naman nagsala, walang reward yun. Kasi bakit? Hindi ka naman nagsala. Kinakailangan, isagawa mo muna ang pagsasala mo, ay sa ayos mo ito, bago ka humayo doon sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwede sabihin na hindi, pag namartir ka naman, sapat na yun. Ito ay maling pananaw, mga kapatid. Kinakailangan, bago ka humayo doon, una mong labanan muna yung sarili mo. Okay? Isagawa muna ang iyong
pagsasala o pagdarasal upang sa gayon ay insyaallah matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagiging syahid. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Ang pagitan daw natin, tayong mga nananampalataya at yung mga hindi nananampalataya ay ang salah. So sino man ang umiwan nito ay isang kafir. So mga kapatid, kapag pala tayo ay umiwan sa pagsasagawa ng ating mga sala, tayo pala ay nagiging kafir. Nawa inshallah ay isagawa natin ang ating mga pagdarasal upang sa gayon ay hindi tayo mawala sa pananampalatayang Islam. Matutunghayan din natin mga kapatid, no? Sa banal na Quran, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Makikita natin dito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sala mga kapatid ay ipinag-utos sa mga mananampalataya sa tamang oras nito. So kinakailangan ang pagsasagawa rin pala ng sala mga kapatid ay sa tamang oras siya. Hindi po pwede yung gagawin lang natin ang sala kung kailan natin naisin. Halimbawa, salatul fajar ay talaga nga naman maraming mga tao dito na hindi nakakapagsagawa ng salatul fajar. Isipin nila tulog lang ganyan, hindi mahirap gumising. At kung ano-ano pang mga kadahilanan. Alamin natin mga kapatid na kung isasagawa natin na ito ay inshallah maraming pamamaraan. Kung talagang gusto natin siyang isagawa ay maraming pamamaraan at kung ayaw natin isagawa, maraming naiisip na dahilan. At karagdagan dito mga kapatid, ang sala ay ito ang unang bagay na kung saan tatanungin sa isang alipin pagdating ng araw ng paghuhukom mga kapatid. Gaya ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah." So makikita dito na ang unang-unang itatanong sa isang alipin sa araw ng paghuhukom ay yung salah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi. At kapag tanggap o talagang tanggap lahat ang kanyang mga sala, ay tanggap din ang lahat ng kanyang mga gawain. Faida fasada sa'iru amalihi. At kung hindi naman tanggap ang kanyang mga sala, ay hindi rin matatanggap ang lahat ng kanyang mga gawain. So makikita natin mga kapatid na napakarami sa mga pruweba, mga adilla, mga dalil natin o ebidensya sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ba ang kahalagahan ng sala. Kaya inshallah mga kapatid ay pagsumikapan natin na isagawa ang ating sala sa abot ng ating makakaya. Kung hindi natin kayang isagawa nakatayo, pwede tayong nakaupo, pwedeng nakahiga, kung hindi pwede nakaupo. So, lumuluwag dito, ang mahalaga dito mga kapatid ay naisasagawa natin ito sa abot ng ating mga kaya, na kahit sabihin natin hindi ka na makakilos, ikaw ay sabihin natin paralyzed na, talagang ang nakakilos na lang mata mo, pero nakapaisip ka na mayroon ka pang intention. Tandaan natin mga kapatid na kahit intention mo lamang na isagawa ang pagdarasal ng nakatayo ka o isagawa mong sala mo, sa intention mo na lamang ay tatanggapin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang intention ng isang tao inshallah ay para na rin niyang ginawa ang kanyang pagdarasal. Gaya nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Makikita natin dito na ang lahat ng ating gawain ay ayon sa kung ano ang ating naging intensyon. Wa hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every morning on every news flash, I hear the sorrow of the world. It seems like everybody's lost and scared, trying to make sense of it all.